parang 17 years, 38 na ata si Mayor Guo ngayon, no? 38 years ago, talagang probinsya po yung Banban. So sa akin, hindi katakataka na siya ay hilot ang nagpanganak sa kanya. At kaya kung titignan nyo naman po yung birth certificate na ini-issue ng PSA, ini-specify kung saan ka pinanganak, kung sa pamamagitan ng hilot, ospital, or elsewhere. So wala pong irregular doon. At pang-apat po, yung certificate of live birth niya, may presumption po yan of regularity. So kinakailangan talaga, dumulog ka muna sa hukuman. At hindi ibig sabihin na, ay nako, dahil yan ay late registration of birth, hindi na totoo yan. Hindi po. Kung sino magsasampa ng kaso laban sa pagiging citizen ni Mayor Guo, silang dapat magprueba. At ngayon po, wala namang piniresentang prueba. Kaya nga po, pati yung soldier natin, ingat sa kanyang deklarasyon. Pinag-aaralan lamang kung magpa-file ng co-warranto. Co-warranto po kasi yung sinasampa sa kaso para mapatanggal ang isang tao sa pwesto kapag wala siya dun sa qualifications ng opisinang yon. At siyempre, ang pagiging mayor, kinakailangan ikaw ay citizen ng Pilipino. Hindi naman sinabi ng soldier na may ebidensya na siya. Pinag-aaralan lamang. Dapat bang katakutan itong Mayor Alice Guo ng Bamban? Ay nako, kung paniniwalaan niyo ang gobyerno, itong Alice Guo daw, mukhang ahente daw ng China. Napakagandang ahente ng China naman yan. Parang James Bond na babae, no? Hindi naman ata ganyan kaganda mga ahente ng China. Pero alam nyo, dapat tayong magkaroon ng alinlangan sa sinasabi ng gobyerno kay Alice Guo. Bakit? Kasi ang kanilang prueba na ahente ng China yan ay dahil siya ay Chinese. Dahil siya ay Chinese at hindi raw niya ma-explain kung bakit ang kanyang birth certificate ay late registered, baka siya hindi Pilipino. Alam niyo po, unfair. Ako po, bata pa ako, naninindigan ako laban sa bully. In fact, sa kauna-unang pagkakataon, parang grade 5 ako, nakipagsuntuhan ako kasi may isa akong kaklase, binubuli. Hindi naman akong binubuli, kaya lang naawa ko doon sa kaklase ko. Ako, first time nanuntok ako ng kaklase. Dinala ko sa principal at ang sabi ko, hindi ko po talaga maatim na ibang mga kaklase ko na mga mahihina ay binubuli. Ang tingin ko, nangyayari dito kay Mayor Alice Guo, pagbubuli. Bakit? Una-una po, isa-isahin natin. Nagkaroon na po ng kaso. Si Grace po, natandaan nyo si Grace po. Nagkaroon sila ng kaso na dapat i-disqualify bilang kandidato kasi foundling. Ano ibig sabihin ng foundling? Hindi niya alam kung sinong nanay at tatay niya. Nadiskubre lang si Grace po doon sa simbahan ng Iloilo. At kung titignan niyo naman si Grace po ngayon, hindi mukhang Pilipina yan. Ha? Mukhang Amerikana yan dahil tisay na tisay. Pero nang sabi ng Korte Suprema, maski ikaw ay foundling at hindi mo kilala kung sinong iyong nanay at tatay, merong presumption dahil meron tayong karapatang pantao, merong presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit? Kasi sa larangan po ng karapatang pantao, lahat ng mga bata, merong presumption na dapat meron silang nationality. So hindi po pwede na palibasa hindi alam ang magulang mo, miski mukha ka pang dayuhan, na wala kang presumption na ikaw ay citizen nung lugar kung saan ikaw ay nadatnan. Kaya ang naging Korte Suprema, decision ng Korte Suprema kay Grace po, maski hindi natin alam kung sinong nanay-tatay ni Grace po, merong presumption, kabahagi ng karapatang pantao ng mga bata na ikaw ay presumed national or citizen ng lugar kung saan ka nakita. Kung yun nga hindi mo alam kung sino ang tatay at nanay, may presumption na ikaw ay Pilipino. Bakit si Alice Guo na sinasabi naman niya na Pilipinang nanay niya, walang presumption na siya ay Pilipino? At dahil meron po tayong presumption na lahat ng tao ay may karapatang pantao na magkaroon ng nationality, mali po ang sinasabi nila na palibasa, late registered yung kanyang birth certificate, baka hindi siya Pilipino. Ang merong pong burden, ang dapat magprueba na hindi siya Pilipino, ay yung kumu-question. Pangalawa, meron po tayong proseso sang-ayon po sa Omnibus Election Code, na yung pagpoprotesta dahil ikaw ay hindi Pilipino, dapat yan matapos magsampa ng iyong Certificate of Candidacy. Ito nga po, tapos na yung pagsasampa ng Certificate of Candidacy, nanalo na, 2 taon na nanungkulan ng mayor, tapos ngayon, kukwestiyonin nyo kanyang citizenship. Kaya nga po nagsalita naman si Chairman Garcia at sinabi niya talaga na sa proseso, dapat kinukwestiyon ang nationality pag naghain pa lang ng Certificate of Candidacy at hindi matapos na ng 2 taon
na panunungkulan sa 3 taon na termino, di ba? Pangatlo, alam niyo po, ang late registration, tinatanggap yan dahil hindi naman lahat ng tao pinanganak sa ospital. Ito, ang sabi naman niya, hilot ang nagpanganak sa kanya. Katakataka ba yan sa probinsya na hilot ang nagpapanganak? Hindi naman po, dahil kung titignan nyo talagang Banban, talagang second-class municipality po ngayon niya dahil ipit yan ng Clark at saka ng Clark City. Pero ng mga panahon po yun talaga, parang 17 years, 38 na ata si Mayor Guo ngayon, no? 38 years ago, talagang probinsya po yung Banban. So sa akin, hindi katakataka na siya ay hilot ang nagpanganak sa kanya. At kaya kung titignan nyo naman po yung birth certificate na ini-issue ng PSA, ini-specify kung saan ka pinanganak, kung sa pamamagitan ng hilot, ospital, or elsewhere. So wala pong irregular doon. At pang-apat po, yung certificate of live birth niya, may presumption po yan of regularity. So kinakailangan talaga, dumulog ka muna sa hukuman. At hindi ibig sabihin na, ay nako, dahil yan ay late registration of birth, hindi na totoo yan. Hindi po. Kung sino magsasampa ng kaso laban sa pagiging citizen ni Mayor Guo, silang dapat magprueba. At ngayon po, wala namang piniresentang prueba. Kaya nga po, pati yung soldier natin, ingat sa kanyang deklarasyon. Pinag-aaralan lamang kung magpa-file ng co-warranto. Co-warranto po kasi yung sinasampa sa kaso para mapatanggal ang isang tao sa pwesto kapag wala siya dun sa qualifications ng opisinang yon. At siyempre, ang pagiging mayor, kinakailangan ikaw ay citizen ng Pilipino. Hindi naman sinabi ng soldier na may ebidensya na siya. Pinag-aaralan lamang.